Luhin. Hello, hello. Rest and taps me in the back, reminding me that you are God, the God who loves me all the same, despite all sorrow and shame. Let my feet step into the solid ground, this sure foundation, a place where I can walk and rest and walk again, a place of grace. Magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, okay lang po babatiin po natin yung katabi natin ng magandang hapon. Ayan, at tumayo po tayong lahat. No, ngayong araw po na ito, ngayong oras na ito, bigyan natin ng papuri at pasasalamat ang ating Panginoon dahil sa kanyang katapatan. At masaya po ba tayo na sama-sama tayo bilang isang pamilya na mag-worship kay God? And so, ngayon po nakanta natin ang Panginoon. Basahin natin ang Salmo 34. Ayan, verses 1 to 3. Sabay-sabay po tayo. Sabi daw, pupurihin ko ang Panginoon. Sa lahat ng oras, ang aking bibig ay hindi titigil sa pagpupuri sa Kanya. Ipagmamalaki ko ang gawa ng Panginoon. Maririnig ito ng mga api at sila'y magagalak. Halik kayo, ipahayag natin ang kadakilaan ng Panginoon at itaas natin ang Kanyang pangalan. Maaari po ba itaas natin ang ating mga kamay? No? Ito po ay tanda na itinataas natin ang Panginoon sa ating buhay. Tayo po ay manalangin, Panginoon. Maraming salamat, God, sa araw na to na kami ay nasa iyong presensya. Kami ay nasa iyong piling, Panginoon. Lord, pupurihin ka namin sa lahat ng oras, hindi lamang sa araw na ito, pero sa araw-araw, Lord, ng aming buhay. Pagkat hindi kami mauubusan ng rason, God, na pasalamatan ka at purihin ka sa aming buhay. Lord, yung praises namin and worship namin sa iyo, hindi manatili sa amin lang, sa puso lang namin, pero ang bibig namin, Panginoon, isasambit kung gaano kakadakila sa aming buhay. And Lord, kaming lahat, God, ay nasa tahanan mo, Lord. Nasa place kami ng grasya mo, Panginoon, ng grace mo sa buhay namin. And so, Lord, karapat-dapat lamang, Panginoon, na ikaw ang aming itaas, ikaw ang aming paglingkuran, ikaw ang aming awitan, Panginoon. Itinataas namin ang iyong pangalan, Jesus, sa aming kalagitnaan. Pinupuri ka namin at pinasasamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Tayo po ay sama-sama na magpuri sa ating Panginoon. Magalak tayo sa ating pag-awit dahil ito'y para sa ating Panginoon. Come on! Sing! Kilala mo mga bituin, mga likha sa daigdig, sa simula hanggang wakas. Ikaw ang sandigan, hinugis ng iyong kamay, larawan mo sa aking buhay, tanda ng iyong pagmamahal. Kaya't sabihin mo, ipaalala mo, ipaunawa ang iyong puso. Kaya't sabihin mo, ang kalooban mo, ang makilala ka, ang nais ko. Ako'y sa'yo, o Panginoon, at ang nais ko'y
ang nais ko'y ang kalooban mo. Hinugis ng iyong kamay, larawan mo sa aking buhay, tanda ng iyong pagmamahal. Come on, sabay-sabay. Oh, yes, sabihin mo, ipaalala mo, ipaunawa ang iyong puso. Kaya't sabihin mo ang kalooban mo, ang makilala ka, ang nais ko. Ako'y sa'yo, o Panginoon, at ang nais ko, ang kalooban mo, ang kalooban mo, walang katulad, ang pag-ibig mo, kaya't ang nais ko'y ang kalooban mo. Kahit sang landas ay ihahayag sa buong mundo ang pag-ibig mo. Kahit sang landas, kahit sang landas ay ihahayag sa buong mundo ang pag-ibig mo. Kahit sang landas, kahit sang landas ay ihahayag sa buong mundo ang pag-ibig mo. Ako'y sa'yo. Sabay! Ang kalooban mo, walang katulad, ang pag-ibig mo, kaya't ang nais ko'y ang kalooban mo. Ako'y sa'yo, o Panginoon, at ang nais ko'y kalooban mo lamang, aming Panginoon, walang katulad, ang pag-ibig mo, kaya't ang nais ko'y ang kalooban mo. Ang kalooban mo. Kaya't ang nais ko, sabihin natin, ang kalooban mo. Sabay-sabay. Ang kalooban mo. Pinupuri ka namin, aming Panginoon. Salamat, God.
bumabalot, 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 banal ang pag-ibig mo. Dumadaloy, dumadaloy, banal ang pag-ibig mo. Umaagos, umaagos, banal ang pag-ibig mo. Bumabalot, 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 banal ang pag-ibig mo. Alleluia, kadakilaang walang kapantay. Alleluia, sa iyong kalooban ako'y sasabay. Alleluia, kadakilaang walang kapantay. Alleluia, sa iyong kalooban ako'y sasabay. Alleluia, 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 Panginoon, maraming salamat sa pag-ibig mo sa bawat isa sa amin na patuloy na dumadaloy, umaagos, bumabalot sa bawat isa sa amin. Salamat na meron kaming Ama sa langit na ang tanging kalooban ay kami ay maligtas. Ang tanging kalooban mo, Panginoon, na ang bawat isa sa amin, Lord, araw-araw naming ma-experience at malasap yung pagmamahal ng isang Ama. At ikaw yon, Panginoon. And Lord, salamat din dahil bilang isang Ama sa amin, ang iyong kalooban ay kami ay pagpalain. So ngayon, Lord, sa araw na ito, sa oras na ito, God, hindi ka lang namin pinupuri, God, sa mga salita. Pero ikaw ay pinupuri din namin, Lord, sa aming pagbibigay. Lord, dahil isang simbolo or ang pinakasimbolo ng pagmamahal ay pag kami ay nagbibigay din sa'yo. At kaya din namin tong gawin kasi ikaw muna yung unang gumawa. Binigyan mo kami ng example, Jesus, nang kami ay iyong minahal, ikaw ay nagbigay. Para tayo ay ma-encourage sa ating pagbibigay sa Panginoon, basahin po natin ang word sa Psalm 34:8-10. Subukan nyo at inyong makikita kung gaano kaabuti ang Panginoon. Napakapalad ng taong naghahanap ng kaligtasan sa Kanya. Kayong mga hinirang ng Panginoon, matakot kayo sa Kanya dahil ang may takot sa Kanya ay hindi nagkukulang or hindi kukulangin sa lahat ng pangangailangan. Kahit mga leon ay kukulangin sa pagkain at magugutom, ngunit hindi kukulangin ng mabuting bagay ang mga nagtitiwala sa Panginoon. Lahat tayo po ba ay nagtitiwala sa Panginoon? Malinaw po ang Kanyang pangako na tayong nagtitiwala sa Kanya, kailan may hindi magkukulang, kailan may hindi niya papabayaan. At ang pagtitiwala sa Panginoon ay ginawa po natin ngayon, na imbis na para sa atin na lang, alam natin na ang lahat ng meron tayo ay sa Kanya at para sa Kanya. At yung tithes and offering po natin, may it be a worship pleasing to God. No, ang Panginoon po ay magiging dakila or kakadakilaan natin sa ating pagbibigay. Manalangin po tayo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa iyong kalooban na lagit-lagi para sa amin. Sa simula pa lang hanggang ngayon, hanggang sa mga susunod na panahon, Panginoon. Binigay mo ang iyong Espiritu Santo, Lord, para kami ay hindi na mag-isa. At mabigyan kami ng kalakasan na mamuhay, God, kung ano ang naaayon sa iyong salita. Salamat din, Lord, dahil ikaw ang nagbigay sa amin, Lord, nag-enable sa amin para magbigay sa iyo. Salamat dahil ikaw ang unang nagbigay, ikaw
ikaw ang unang nag-alay, ikaw ang unang nagkaloob sa amin, kaya kaya naming magbigay sa'yo. Ang panalangin namin, Lord, maging pagpupuri ito at maging worship, God, na pleasing sa iyong pangalan. Pray din, Lord, na i-bless mo po ang bawat nagbigay. Lord, kalakip ang kanilang pamilya, God, na hindi mo pagkukulangin, hindi mo papabayaan, God, ang mga taong nagtitiwala sa iyo. Lord, pinapanalangin din po namin ang next generation. God, panalangin namin ang bawat kabataan na kasama namin, bawat mga magulang na may mga anak. God, na sila rin, God, ay ang kalooban mo na sila ay sumunod sa iyo. Panalangin po namin bilang isang church, God, na turuan namin sila ng iyong salita. Mahalin namin sila kung paano mo sila minamahal. Paglingkuran namin sila. At sila ay lumaki, God, na meron ding takot sa iyo. At maranasan nila ang pagpapala na nagbumula sa iyo dahil sila ay sumusunod sa iyo, Lord, sa araw-araw ng kanilang buhay. Maraming salamat din, Lord, sa aming mga teachers na patuloy, God, na minamahal sila at ini-impart sa kanila, Lord, yung word mo, God. And bilang isang church, Lord, maging good stewards kami, hindi lang ng aming material na kayamanan, pero ng aming tunay na kayamanan, which is ang mga kabataan ay makakilala sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy ka naming dinadakila. Salamat sa banal na pag-ibig mo para sa aming lahat dito, God. And patuloy ka naming pinapapurihan at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Patuloy po tayo na mag-worship kay God. Dumadalo, dumadalo, banal ang pag-ibig mo. Umaagos, umaagos, banal ang pag-ibig mo. Bumabalon, bumabalon, banal ang pag-ibig mo. Dumadaloy, dumadaloy, banal ang pag-ibig mo. Umagos, umaagos, umaagos, banal ang pag-ibig mo. Bumabalon, bumabalon, banal ang pag-ibig mo. Hallelujah, kadakila ang walang kapantay. Hallelujah, sa iyong kalooban ako sasabay. Hallelujah, kadakila ang walang kapantay. Hallelujah, sa iyong kalooban ako'y sasabay. Hallelujah, 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 Basahin natin ang salita ng Diyos sa unang chapter ng Peter. 1 Peter chapter 1 verse 10 hanggang 13. Sabi dito, ang kaligtasang ito'y pinagsikapang saliksikin ng mga propeta noon. Sila ang nagpahayag tungkol sa kaloob na ito ng Diyos sa atin. Pinahayag na sa kanila ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila na maghihirap siya bago parangalan. Kaya patuloy sa pagsaliksik ang mga propeta noon kung kailan at kung paano ito mangyayari. Ipinahayag din sa kanila na ang mga bagay na ipinaalam nila ay hindi para sa ikabubuti nila, kundi para sa atin.
At ngayon, napakinggan nyo na sa mga nangangaral ng magandang balita ang mga pahayag nila. Nagsalita sila sa inyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritong sinugo sa kanila mula sa langit. Kahit ang mga anghel noon ay nagnais na maunawaan ang magandang balitang ito na ipinarangal sa inyo. Ito ang salita ng Diyos. Let's pray. Panginoon, salamat po sa hapon na ito. Sa pag-worship namin na magkakasama bilang isang church. Tinataas namin ang pangalan. Ang pinapapurihan namin sa pinakamataas na papuri. Hallelujah. Ikaw, Lord, ang aming Diyos, ang aming tagapagligtas. And Lord, sa receive namin ng preaching ng Word, dalangin po namin, Lord God, na bigyan mo kami ng kalinawan sa salita mo, lalo na't sa panahon ngayon, sa pang-araw-araw na buhay namin. Anumang edad yung represented dito sa lugar na to, anumang season ng buhay, ang word mo ang nagbibigay liwanag at direksyon sa buhay namin. Salamat. Holy Spirit, we pray for your presence to be with us and in our hearts, that the word of God, Lord, ay maintindihan namin sa aming isipan, sa aming puso, at bigyan mo rin kami ng grace at kapangyarihan na may i-apply ito sa buhay namin. Salamat, Panginoon. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alright. Pwede na tayo maupo. Okay, good afternoon. Magandang hapon sa ating lahat. Parang makulimlim din ang boses natin. Okay, magandang hapon. Ako si Jo Marie. Isa ako sa mga campus missionaries dito sa Life Nova. And I'm excited at the same time privileged na ibigyan ng task na mag-preach ngayong 2 p.m. service natin. Usually, nagpe-preach ako sa 10, lalo na kapag meron tayong church planting effort tuwing last Saturday or first Saturday. Basta isa sa mga Sabado, church planting effort natin yan sa Cavite. Meron tayo kasing church na sinisimulan at nagpapatuloy ng mag-gather yung mga tao doon. At ngayon, nandun si Pastor Tim, ang ating mga pastor. Si Pastor Tim, si Pastor Henry, at si Pastor Eric, and kasama na rin dahil nandito na sa Pilipinas ang ating founding pastor na si Pastor Ernie. Yan, so nandun sila ngayon para i-bless at syempre itignan ang ating church planting sa Cavite. So wala kayong choice, hindi naman. Hindi, ako yung naatasan ngayon, and I'm really excited kasi ang 2 p.m. service natin is one of the service na dalawa lang naman yung service natin. Na talagang joyful kahit tanghaling tapat. Kahit mainit o inaantok, talagang ginigising kayo ni Pastor Tim. Amen? Kasi nagme-mention ata siya, di ba, Alfred? Para mga ganon. Anyway, tayo ay, nung nakaraan, meron tayong series na ang tawag natin sa series natin ay Walk With Me. And meron tong, kung di ako nagkakamali, meron tong 4-part, tama ba, Coach Sam? 3-part na series. Ay 3 parts lang. Pero ngayon ay special. Meron tayong isang part ng series last month na kung saan ang series natin ay tinawag na Place of Grace. Kukunin natin ang isang topic doon at ilalagay natin ngayong linggo na to dahil napakahalaga ng linggo na to sa buong body of Christ. Kung hindi pa alam hindi familiar ang ilan sa atin, today is Pentecost Sunday. 50 days after the Holy Week. 50 days after ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya siya Pente, 50, Cost. Hindi ko, 50 days, okay? Hindi kotse, Pentecoste. Pentecost, 50 days after the resurrection of the Lord Jesus.
And also, ito ay sineselebrate in the Old Testament, sineselebrate ito na isang festival. Kumbaga sa kanila, sa Israel, bayan ng Israel, holiday ito. At sa ating mga Kristiyano, festival din siya, but we celebrate the coming down of the Holy Spirit sa mga disciple. That si Holy Spirit ang nagbibigay ng kapangyarihan at lakas ng loob. Mamaya makikilala natin siya. Kaya naman ang pag-uusapan natin ngayon is the third person of the triune God or the Trinity who is the Holy Spirit. Yan. So bago tayo magpatuloy, gusto ko lang ipakilala ang aking family. Yan, nasa picture na yan. Ang aking wife, ang pinakamamahal kong wife, si Crystal. Yan, at yung First Peter. Kasi may ang aming firstborn at saka ang panganay. Ibig sabihin, magkakaroon pa ng mga kapatid. Claiming, God willing. At yan, ako. Nandyan sa picture na yan ang mga pinakamamahal ko sa buhay. Including yung hawak kong pizza na nandun sa gilid. Yan. Yan, at hindi ko siya mabitawan kasi sabi sa amin, mag-picture kayo. Ngumunguya ako. Alam nga namang bigitawan ko, di ba? Mahal ko din yan eh. Okay, so yan po ang aking family. And together, nagsaserve kami sa ating Sunday services, sa ating church. At I hope and pray na ganun din ang ating ilan sa mga couples na huwag niyong iiwan sa bahay yung inyong pamilya. Dalhin nyo sila sa church. Lalo na kung may makukulit kayong bata, dalhin nyo sila dito. Yung kids team yung bahala. Yung kids team yung bahala sa atin. Meron silang sariling service. Di ba? Okay. So, sa pagpapatuloy natin, gusto ko lang magsimula sa icebreaker question na ito. Grab a partner. Ayan. Kung wala kang katabi, sige, hanap ka sa likod. Yon. And please answer this question. Ano ang pinaka-paborito mong gamit at anong brand? Kunwari, ang pinili mo ay sapatos. Okay? Ang brand ay Abibas. Kasi yung borda baliktad eh. O kaya Nike. Pero nice. Nice. O sige, pili ka ng paborito, as in paborito. Gustong-gusto mo ang gamit mo na to, araw-araw dala mo, ganyan. Tapos sabihin mo kung ano yung brand, okay? Sabihin mo sa kapartner mo, ito yung brand na gusto ko sa gamit na ito. Okay, 1, 2, 3, 30 seconds lang. Tig 15 seconds, 1, 2, 3, go. Si Tita B. Ano ba paborito kong gamit? Okay, yung mga couples dito nagkakaalaman na para magkakaregaluhan pa ata. Ayan, yung isa naman, mag-share. Anong paborito mong gamit? Kung yan ay polo o pabango, pwede rin, ano? Anong paborito mong pabango? Ay, anong pabango? Anong paboritong brand? Downy, ganun. Okay, Downy Passion. Okay. Okay, saglit lang. Meron pa yung follow-up question. Ito yung follow-up question. Ting! Wala. Bakit mo pinagkakatiwalaan ang brand na yon? Kasi kasi pamana siya, ganon. Kasi sinuot siya ni, Bong Navarro. Ganon. Kasi quality, kasi may freebie. Okay, bakit mo pinagkakatiwalaan ng brand na yon? Okay. Sige. Ngayon, kung nag-share na yung katabi, ilan sa inyo nag-share yung katabi nyo?
Meron ba sumagot ng sapatos? Iyon. Meron bang sumagot ng abibas? Abibas? Okay. Ilan sa inyo sinagot nyo relo, ganyan. Gamit. O kaya damit. Okay, damit. Ako kung meron man akong paboritong gamit, ang paborito kong gamit ay bag. Yan, backpack o kaya kahit anong bag. Eco bag pa nga eh. Hindi, yan. Pure gold yung brand. Hindi, ang brand na paborito ko ay North Face. Dahil binigyan ako nun. Hindi kasi ako makabili. Binigyan ako nun ni Pastor Ernie dati, nung bata-bata pa ako. Kasi nakita niya, okay naman sa akin. Kasi gusto ko lagi, dala ko yung Bible, dala ko yung journal, dala ko yung tubig, ganyan. Yung payong dala ko pero nawawala ko. Ilan sa inyo, bag din yung, yung gamit? Meron ba? Naku, magkakaroon may bag dito eh. Bigyan ng bag yan. Now, kaya ko yun itinanong kasi ang brand na, lalo na kung meron kang pinagkakatiwalaan na brand, meron silang binibigay o ginagawa na gustong-gusto mo at pinagkakatiwalaan mo. For example, yung backpack na yon. Yung backpack na binigay ni Pastor Ernie sa akin way back 2012, 2013, ganon, ay hanggang ngayon buhay pa. Pero hindi ko nalalabhan. Ando pa yung love letter ko sa wife ko. Pero, quality. Yung iba, pinagkakatiwalaan kasi quality. Meron ba sumagot dito, quality? Punit-punitin mo na, ano? Kunwari, damit. Ikaw, pagod ka na, sira ka na. Yung damit, hindi pa. Yung sapatos mo, yung paa mo, sira na. Yung sapatos, hindi pa. Quality. O kaya, marami tayong, one of the things na pinagkakatiwalaan natin sa isang gamit is yung quality. Now, mahirap magtiwala sa hindi ka sure at mahirap magtiwala sa hindi mo pinagkakatiwalaan. Hindi ka sure o hindi mo kilala. In the same way, pag pinag-uusapan natin ang Holy Spirit, usually, sa buong, hindi naman sa lahat, no? Pero may mga times, hindi naman palagi, pero kadalasan, kilala natin si Father. Kilala natin si Jesus. Pero hindi natin masyadong nakikilala si Holy Spirit. Well, some theologians, sinasabi na ganun talaga yung nature ni Holy Spirit kasi ang itinataas talaga na pangalan ng Diyos ay si Jesus. And Holy Spirit affirms and reminds us o pinapaalala niya sa atin, hindi yung sarili niya, kundi si Jesus din. Kasi Jesus is the name above every name. Pero hindi ibig sabihin nun na ang Holy Spirit ay lesser God. Holy Spirit ay co-equal sa Father and sa Son, co-eternal o parehas silang nag-i-exist magpasawalang hanggan, at makapangyarihan. Makapangyarihan din katulad ng Diyos Ama, Diyos Anak. At kaya siya tinawag na Diyos Espiritu Santo. Kaya tayo lalo na sa Pilipinas, culturally, tayo ay nananalangin sa ngalan okay, so hindi siya yung sa ngalan ng Ama, and then, Anak, and then, Espiritu Santo. Hindi, sa ngalan ng, magkakaiba. Iisang Diyos, pero tatlong magkakaibang persona. Tatlong magkakaibang persona, pero iisang Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. And for many weeks, naaaral o nakikilala natin ang Diyos Ama at ang Diyos Anak, lalo na ang Diyos Anak. Lagi natin yung pinipreach. Siyempre, Jesus pa lang, period. Alam natin na Diyos Anak, kilala natin. Traditionally sa Pilipinas, ang Diyos Espiritu Santo, hindi naman sa hindi natin kinikilala, pero madalang. Hindi naman din bihira, pero pinag-aaralan, pinag-uusapan din natin. Ngayong preaching na ito, mas makikilala natin ang Diyos Espiritu Santo.
At ang kinuha nating text ay yung point of view, POV, ni Peter. Kasi sa Walk With Me series natin, ang discipleship ay ang paglakad o pag-journey o paglalakbay kasama ng Diyos, kasama ng mga believers, at syempre ng mga tao sa mundo, sila ay i-reach out. Ibig sabihin, kung meron man tayong Diyos, persona ng Diyos na kasama ngayon, si God the Father, nasa heaven, si Jesus, nabuhay, namatay, at muling nabuhay, at umakyat sa langit, at kasama nasa kanang kamay ng Diyos Ama, sino ngayon ang kasama natin? Si Holy Spirit. Kasi si Pastor Tim wala din ngayon eh. Si Pastor Henry wala din ngayon eh. Si Holy Spirit ang kasama, hindi si Coach Jo Marie, okay? Kasi mamayang after ng 2 p.m., magsisiuwian tayo, hindi nyo na ako kasama. Magulat ka pag kasama nyo. O coach, kakain na. Makikikain pala, ano? Ngayon, dahil hindi natin siya masyadong nakikilala, kadalasan, yung buhay nating Kristiyano, kapag umabot tayo sa punto na mahirap na sumunod sa Panginoon, sumusuko tayo. Pero reminder lang para sa ating lahat, iniwanan ng Diyos anak na si Jesus ang Holy Spirit sa atin. Ibig sabihin, from the time nung siya ay nag-ascend sa heaven, the Holy Spirit is the one working 2,000 years plus na kasama ng lahat ng Kristiyano at kung hindi makasama ng lahat ng tao, nandito sa mundong ibabaw. The Holy Spirit. Si Holy Spirit ay pinakilala ni Peter dito sa letter niya sa mga Christian. Ito yung setting ng 1 Peter. Pagkatapos kasing lumago ng Christianity, nagpipreach sila Apostle Peter, sila Apostle Paul, sila Apostle John sa mga bayan, dumating yung panahon na hindi na nagkaroon ng persecution. Lahat ng Kristiyano o sumusunod kay Jesus at naniniwala sa gospel, tinutugis ng gobyerno. At ng ibang relihiyon, Judaism, mga naniniwala kay Juday, mga tinutugis nila kasi ayaw nila kay Jesus at sa mga taong naniniwala kay Jesus. Pinapersecute nila to the point na pinapatay sila. Ngayon, nagpulasan ng mga Kristiyano na padpad sa iba't ibang karatig bayan ng Israel at sila ay patuloy na namumuhay bilang Kristiyano. Ngayon, etong sulat na to ay encouragement para sa kanila. Sa mga Kristiyanong nagsasuffer, sa mga Kristiyanong tinutugis o pinapersecute, iniinsulto, hindi binibigyan ng pantay na karapatan sa society, at worst, pinapatay. Ito yung sulat ni Apostle Peter. Verse 10, simulan nating tignan, sabi dyan, ang kaligtasang ito'y pinagsikapang saliksikin ng mga propeta noon. So, kaligtasan na sinasabi ni Peter dyan is yung salvation na kapag tinanggap ng isang tao si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi lang sa salita, kundi sa puso, whole heart na naniwala sa Panginoon, sila daw ay maliligtas. Hindi lang sa impyerno, kundi may kapatawaran ng kasalanan at merong buhay na walang hanggan. So from that then on, hanggang ngayon, at sa mga susunod pa taon ng planetang Earth, sino man ang naniniwala, anyone na maniwala kay Jesus and accept Jesus as Lord and Savior at magsisi sa kasalanan at tinatanggap naniniwala kay Jesus by faith, sila ay mayroong kaligtasan. Tignan mo yung katabi mo. Sa tingin mo, naniniwala yan kay Jesus? Okay. Pero kung wala kang katabi, ay kung may katabi ka, sabi mo, saved ka na.
kung naniniwala ka kay Jesus. Pero kung wala kang katabi, sabi mo, save more. Kasi wala pang wala pang mga laman yung upuan. So ang sinasabi ni Peter dito, yung kaligtasan daw na yon ay Jesus giving eternal life sa mga naniniwala sa Kanya, ay pinagsikapang saliksikin ng mga propeta noon. Pinaghirapan nilang alamin. Kasi si God, way back in the Old Testament, is revealing, pinapahayag niya yung sarili niya. Ibang gods, hindi. Mag-aalay ka lang. Tapos, depende kung nagustuhan yung alay mo, paparusahan ka o bibigyan ka ng reward o papagandahin yung ani, agriculture, o kaya papatabain yung mga, ibe-bless sila or ika-curse. Ganun lang. Pero ang Diyos ng Old Testament at sa New Testament, pero banggitin ko na sa Old Testament, ang Diyos ng Old Testament na sineserve ng mga propeta noon, ipinapahayag niya yung sarili niya. Sa pamamagitan ng sasabihin niya ang salita niya at bibigay niya sa mga prophets. Nung inaaral ko yung salita na to, lalo na yung mga prophets, grabe pala ang mga prophets noon. Noon, they are considered genius of their time. Genius sila kasi alam nila yung nangyayari sa society at binibigyan sila ng revelation ni God at sasabihin nila, ito yung mangyayari. At nangyayari nga. We call it prophecy. At ang prophecy, para matupad ito, nangangailangan ng salita ng Diyos at may mangyayaring kaganapan. Sa context ng bayan ng Israel, kadalasan, pag sila ay sumusunod sa Panginoon, sila ay pinaprofesayan ng blessing. At nangyayari nga. Kapag hindi naman sila sumusunod sa Panginoon, let's say, sila ay tinakwil nila ang pangalan ng Diyos o ginamit nila ang pangalan ng Diyos sa mga hindi makabuluhang bagay. O kaya yung community na to, inaway yung community na yan. O kaya yung mga magkakapitbahay, nag-aaway, nagkakaroon sila nagpa-prophesy ng warning. Warning muna ang mga prophets sa kanila. At syempre, patuloy pa rin sila sa kasalanan, saka na magbibigay si God ng nagpapadala si God ng curse. Hindi sa mga tao, kundi hindi sa iisang tao lang, pero sa sambayanan. Pero hindi dahil kinagagalitan sila ng Panginoon. Let me explain a curse. Ang blessing ay isang bagay na nangyari sa'yo kapag sinunod mo ang will ni God. At ang curse, hindi yun mag-iisip si God na, hindi niya sinunod Ano kayang curse ng dito? Bagay dito. Hindi. Ayan na, may curse na. Sakto, no? Biglang may kumidlat. Ang curse ay absence ng blessing. Ang curse ay absence ng blessing. Kaya nung kinurse ni God, nung nagkasala ang tao, remember, nung kwento, nung nagkasala ang tao, si Adam, dapat blessing yung lagi nilang matatanggap. Pero dahil sila ay nagkasala, matik na may curse na kasama. Cursed be not Adam, but the ground. Yung lupa. Ngayon, etong mga propeta, ganun yung ginagawa nila sa bayan ng Israel. They are the genius of their time. Kaya kapag meron silang word from God at sinasabi niya ito, ina-announce siya, pinipreach niya ito, nakikinig yung mga tao at sumusunod sila sa sinabi ng Diyos sa pamagitan ng propeta. Sila ang nagpapahayag tungkol sa kaloob ng Diyos sa atin. Pinipili sila ng Diyos. Maraming propeta ang hindi perfect na mamuhay. Pero sila ay sa kabila ng kanilang kasablayan, yung mga sablay nila, pinipili sila ng Panginoon. Kasi hindi naman nakasalalay sa ka-perfectan nila yung pagmamahal ng Diyos. In fact, may mga prophet o mga pinili ang Diyos na tumatalikod pa nga sa Diyos. Kunwari, si Jonah, kung alam niyo sa kids church na kwento yung
nilagay siya pinapunta siya sa bayan ng Nineveh. Nag-book siya ng ibang flight. Sa ano pangalan nun? Tarsus. Pero, dahil meron siyang mission na mag-preach ng repentance sa bayan ng Nineveh, pinabalik siya ng Panginoon. Isipin mo yon. Pwede namang kumuha na lang si God ng ibang prophet. Bakit pa niya gagawin yung kay Jonah? Kinain tuloy siya ng malaking tilapia. Hindi ba tilapia yon? Wala naman sinabing, okay. Whale ata, whale. Ngayon, ganun ang characteristic ng mga prophet. And every generation after generation, merong tinatawag ang Panginoon na prophet. At hanggang ngayon, hindi ibig sabihin na dati may mga prophet, ngayon wala na. Hindi. Simply saying, ang isang prophet ay messenger ni God. So kung tayo, mga Kristiyano, tayo ay nagbi-bring o nagdadala ng mensahe ng Diyos, nagbi-preach ng gospel, nag-share ng word sa ibang tao, sa life group, sa one-to-one, sa kung paano ka mag-share ng gospel, ginagawa mo ang gawain ng isang propeta. Verse 11, ipinahayag na sa kanila, yung mga prophets noon, ng Espiritu ni Kristo. Paano may Espiritu si Kristo? Nung Old Testament, di ba wala pa si Kristo? Paano nila nakilala na Espiritu yun ni Kristo? Ini-explain ni Peter na si Kristo, although siya ay in human form nung New Testament kay Jesus, matagal na tong Spirit na ito. Way, way back, sabi ng Genesis 1, in the beginning was the Word. Hindi, pala. Ibang in the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth is without form, and the Spirit of God was hovering or hovering. Hindi ko alam Tagalog ng hovering. Above the waters. Ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ni Kristo ay hindi nung New Testament lang lumabas. Matagal na nag-e-exist ang Espiritu ng Diyos. Ang Diyos, ang Kanyang Anak, at ang Espiritu Santo. Matagal na sila. Matagal na silang magkakasama. Hindi pa nakikreate ang buong mundo, magkakasama na sila. Sinabi, ipinahayag o ni-reveal sa mga prophets ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila na maghihirap yung Christ, yung coming Christ, bago siya parangalan. Magsasuffer daw. Kung sino man yung dumating na, ayan na, magsasuffer na. It's a sign. Kung sino man daw yung darating na Messiah o tagapagligtas ng bayan ng Israel sa mga kasalanan at in their time, in their mind, ang akala nila sa mga mananakop. Pero kung sino man daw ang dadating na Messiah, maghihirap siya bago siya parangalan. Meron siyang suffering, pero meron din siyang glory. Meron siyang paghihirap, pero meron din siyang panalo. Meron siyang point na talo siya, meron din siyang point na paparangalan siya. Kaya ito yung ginawa ng mga prophets noon. Patuloy sa pagsaliksik. They were searching, research. Kumbaga, mababaw na term. Pero sila yung mga researcher of their time. Anong nangyayari sa kapaligiran, anong nangyayari sa buong mundo na sinasabi ng Panginoon. Ang mga propeta noon, kung kailan, sinesearch nila, at kung paano ito mangyayari. Grabe, it was sa buong bayan ng Israel, Old Testament, mystery. Mystery sa kanila kung sino yung Messiah at paano yun mangyayari. Paano ililigtas ng Diyos ang kanyang sangkatauhan. Verse 12, tignan natin.
ipinahayag din sa kanila. Imagine na, this is Apostle Peter explaining sa mga Christians. Yung mga prophets noon, ipinahayag din sa kanila ang mga bagay na ipinaalam nila. So kung ano yung sinishare daw ng mga prophets noon, ni-reveal lang sa kanila. Hindi sila nag-imbento. Ipinaalam nila, at pinaalam nila yon hindi para sa kanila, kundi para sa mga future mga kasabayan ng mga disciples, at kasama din tayo, kundi para sa ikabubuti, hindi para sa kanila, para sa ikabubuti nila, kundi para sa atin. At ngayon, napakinggan nyo na sa mga mangangaral ng magandang balita ang ipinahayag nila. Parang ganito yung nangyari. Nung Old Testament, pinaprophesy pa lang. They were sure na sure ni sila kasi sa dami ng pinaprophesy ng mga prophets, nangyayari. Merong isang prophecy na talagang misteryo sa kanila at yun ay ang pagdating ng Messiah. So prophets, sa time ng mga apostles, kino-confirm nila na si Jesus yung prophesy noon. So the prophets and the apostles unite. Kumbaga nag-fusion sila pag ganun. Yung mensahe na pinapaalam nila sa sambayanan noon at yung mensahe na pinapaalam o pinapakalat ng mga apostles in the New Testament, all interconnects. O lahat nag-uugnay sa pagdating ni Jesus. Sa buhay, sa kamatayan, at sa muling pagkabuhay ni Jesus. So si Jesus ang culmination ng lahat ng preaching at ng prophecy. Grabe, bidang-bida si Jesus, no? At sino ang lahat may gawa nun from Old Testament to New Testament up until now? It's the Holy Spirit. Si Holy Spirit, the third person of the Trinity, ng Trinity, ang may gawa ng lahat ng kaganapan patungkol sa kingdom ni God. Kaya naman gusto kong i-share, bago yon, tuloy natin yung verse. At ngayon, napakinggan nyo na sa mga nangaral ng magandang balita ang pinahayag nila, nagsalita sila sa inyo sa pamamagitan ng, ito na yung sinasabi ko, kapangyarihan ng banal na Espiritu. Preaching ng New Testament at hanggang ngayon, at yung prophecies ng Old Testament, si Holy Spirit ang lahat ng may gawa. Buti hindi siya napagod, no? Ilang taon na siya nagtatrabaho. Pero yun ang nature ni God. He is revealing Himself sa sambayanan sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritong sinugo sa kanila mula sa langit. Ito pang matinding katuloy ng verse na ito. Kahit ang mga anghel noon ay nagnanais maunawaan ang magandang balitang ito na pinangaral sa inyo. Yung mga angel noon, na kaalagad ng Diyos, hindi nila alam. Hindi nila alam na kung papaano mangyayari yung pag-save o pagkaligtasan ng buong mundo. Kaya nung pinanganak ni Mary si Jesus, sa sabsaban, may mga, the angel appeared. Sila yung ginagamit ng Panginoon para magbigay ng mensahe sa mga tao, sa mga shepherds, sa tatlong hari. Sila yung ginagamit kasi kahit sila, ginagamit lang sila ng Diyos. Pero hindi nila alam talaga yung misteryo na ang kapanganakan ni Jesus Christ ang magliligtas sa buong mundo. Anong implication nun sa atin? Etong mga sinasabi ni Apostle Peter, imagine mo ikaw ito. Tayo ito. Tayo na living in the 21st century na nagpapatuloy sa Christian walk. Tayo ay may Holy Spirit sa atin. Tignan mo yung katabi mo. Mukha mang walang Holy Spirit dyan. Pero, hindi siya sure. Kasi hindi niya naman nakikita si Holy Spirit. No? Nasa atin si Holy Spirit. Ipinangako yan ng Jesus.
Ipinangako yan ni Jesus, sabi niya, bago ako umalis, hindi ko kayo iwan na parang orphan o mga, ano ba ang Tagalog? Or ampon, walang magulang. I will give you the Holy Spirit. Si Holy Spirit, hindi lang siya gabay, hindi siya puwersa. Okay, hindi siya force. May the force be with you. Hindi siya ganon. Si Holy Spirit ay Diyos at siya ay makapangyarihan. At siya ang nagbibigay kapangyarihan sa mga kabatch nila Peter nung sila ay nag-preach ng gospel. Siya rin ang nagbigay ng kapangyarihan para mabago si Apostle Paul na dating tumutugi sa mga Christian at ngayon ay wrote maraming sinulat tungkol sa Diyos sa New Testament. Siya din ang bumabago ng mga tao hanggang ngayon. At siya din ang may dahilan kung bakit tayo nag-gather. Siya din ang dahilan kung bakit nakarating sa Pilipinas ang gospel. Siya rin ang dahilan kung bakit nakarating ang mensahe ng magandang balita sa iyo. Nandito ka ngayon dahil may nag-invite sa iyo at dahil naniwala ka kay Jesus at dahil may nag-preach sa'yo ng gospel. May nag-preach sa'yo ng mabuting balita. Imagine, ganun pala yung ginagawa ni Holy Spirit. Sa lahat ng years ng pamumuhay natin, 70 pa nga lang eh, but throughout the whole years ng buong mundo, si Holy Spirit ay gumagalaw. Kaya naman, ito yung encouragement. From this text, ito yung gusto nating makita at may encourage tayo. Point number 1, I want to encourage. Gusto kong encourage kayo dito. Nakakaya nating magtiwala kay Jesus dahil ni-reveal siya sa atin ni Holy Spirit. Bibigyan ko kayo ng example. Ilan sa inyo, nung hindi nyo pa kilala ang Panginoong Jesus o si Jesus, hindi yung binubuksan yung Bible sa bahay, kung may Bible man kayo sa bahay. O alam nyo man, pero parang wala. Alam nyo man siya sa school o sa Christian school, pero hindi pa siya, kumbaga, sumisipa sa buhay natin. Hindi kasi makikilala ng isang tao, si Jesus, hanggat hindi binubuksan ni Holy Spirit yung kanyang puso at isipan. Kaya sa mga nagdi-disciple o nagsishare ng gospel dito sa ibang tao, preach tayo ng preach, okay lang yon, maganda yung effort natin. Pero may mga times na mahirap kasi sarado pa yung puso ng tao. Kaya nga sa pagpipreach ng gospel, kailangan nating manalangin. Hindi lang tayo bira ng bira. Maganda naman yung bira ng bira kasi pag binato mo yung, baka may masabugan. Parang ganon, if you get what I mean. Kapag meron mong nagbigay ka ng isang malaking explosive power, hopefully, merong matamaan. Okay naman yun. Ilagay natin sa example ng pagpipreach ng gospel. Napakatapang ng mga nagpipreach ng gospel sa bus, sa jeep. Hindi po ako masamang tao. Hindi masama yun. Kasi nga sabi niya hindi rin siya masama. At magandang strategy din yun. Pero kung wala yung panalangin, kung hindi mo sasamahan ng panalangin, manalangin ka muna para buksan ng Panginoon yung puso ng mga tao. Kasi kung hindi niya bubuksan, titignan ng normal na tao na para namang ewan to. Minsan pa nga tayo pang Kristiyano, ganun din yung tingin natin. Oy, mas maganda yung strategy namin, kami 1-to-1. Hindi, malay mo pinag-pray niya rin yun. Tapos lakas ng loob. Malay mo mahiyain talaga siya pero binigyan siya ni Holy Spirit ng lakas ng loob. So hindi natin alam unless idaan ng magpipreach ng gospel na yon sa panalangin. Kaya mahalaga na nagsasubmit tayo kay Holy Spirit. Kasi unless buksan ni Holy Spirit ang puso ng isang tao, hindi niya makilala ang Panginoong Hesus. Pero tayo na mga nandito, nakakaya nating magtiwala dahil magtiwala kay Jesus dahil ni-reveal siya ni Holy Spirit sa atin. I hope and pray na pag sinabi nyo, kapag nananalangin tayo,
Pag sinabi natin na, in Jesus' name we pray, amen, sinasabi mo talaga yun ng buong puso. Oh, kakain na. Pray ka na. Lord, salamat sa pagkain. In Jesus' name we pray, amen. Walang masama kung maikli o mabilis o mahaba, basta galing sa puso. Basta si Holy Spirit ang kasama mo. Si Holy Spirit ang sabi pa nga ng Bible sa atin, si Holy Spirit pa yung nagbubuka ng bibig natin para meron tayong ipanalangin. Kasi kung tayo lang, hindi tayo mananalangin. Kakain na tayo agad. Di ba? Iba, sabay pa eh. Ngumunguya na. Oh. Wala na, nakuha na eh. Di ba? Uy, magpe-pray muna. Nakakaya natin magtiwala kay Jesus dahil ni-reveal siya ni Holy Spirit sa atin. Pangalawa, sabi dun sa verse, kung yung mga, verse 12, kung yung mga dating prophet, meron silang kapangyarihan na i-reveal ang mensahe ng Panginoon sa ibang tao, I have good news. Sa lahat ng naniniwala kay Jesus, the Holy Spirit dwells in us. And kung si Holy Spirit ay nananahan sa atin, meron din tayong kapangyarihang magbigay o mag-share ng mensahe sa ibang tao. Kapangyarihan, kasi ang mensahe ng Panginoon, ang kapangyarihan niya para baguhin ang tao. The gospel is the power of God for the salvation of mankind. First to the Jews and then to the Gentiles. Pwedeng maraming tao magaling magsalita. Kahit ako, pwedeng magaling magsalita, itaral, ganito, ganyan. Pero kung walang kapangyarihan ng Holy Spirit, pang-seminar lang. Pang-seminar lang, mga kapatid. Hindi ito preaching kung walang power ni Holy Spirit. Of course, meron namang portion na inaral ko. Pero kung walang power ni Holy Spirit, wala ito. Wala itong kwenta. Nakakapag-share. Pangalawang point na nilagay ko dyan, nakakaya nating mag-share ng gospel dahil binigyan tayo ng lakas at confidence ni Holy Spirit. Ilan po sa inyo, naranasan nyo na mag-share ng gospel? I-share si Jesus sa ibang tao. Tapos, na-reject kayo. Bro, pwede bang may oras ka ba? Wala. Bubuelo ka pa lang, wala na agad. No? Reject agad. O kaya, mag-set ka pa lang na schedule. O kaya, trinay mo talaga mag-share ng gospel. Ang kinagandahan ng merong Holy Spirit sa'yo, hindi ikaw pumipidal ng sarili mo lang. Meron ka pa ring effort, pero kadalasan pa nga naririnig ko yung iba sa atin, pinapanalangin, Lord, mauna ka na po sa puso niya. O talagang may gagawin na si Lord. Kapag nag-preach ka ng gospel sa Kanya, may problema na siya. O kaya may blessing. May nangyari na sa Kanya. Kaya kapag narinig niya yung message na ipipreach mo, o share mo, confirmation na lang yon. Kaya may mga tao, minsan, wala kang matinding sinasabi, hindi ka pa nga nagte-testify, hindi mo pa nabibida yung sarili mo, ang binida mo lang yung si Jesus, tumanggap na. Kasi may problema sa buhay. Kasi may blessing na nangyari, tas hindi niya alam kung anong gagawin niya dito. O kasi may nangyari sa buhay niya na hindi niya ma-explain. Kagagawan yon ni Holy Spirit. Siya ang nangunguna, siya din yung nagbibigay ng lakas at confidence sa atin. Sa church natin, sa Life Nova, naniniwala tayo na ang best way para ipakita ang pagmamahal natin sa ibang tao is yung i-disciple natin sila. Pwede natin kasi silang bigyan ng pagkain, ng tulong, ng pera, pero kung hindi natin ipipreach si Jesus na totoong kailangan nila, yung binigay natin, mauubos lang din yun eh. Next week, wala na yun. Naalala ko yung relief goods natin dati nung pandemic. Naalala ko si Pastor Henry tsaka si Tita Clea. Pumunta kami ng sitio Looban, taga-picture kami dun eh. Ay, taga-picture ako dun eh.
para lang ma-record ko, ang ganda ng kuha dito, ang ganda ng, ganun pa yung role ko nun eh. Ang pinipreach nila, sabi ni Sister Clea, etong ibibigay namin, next week wala na to. Next week nga, wala na kaming pangbigay. Next week, ubus na daw to. True enough, canned goods, pansit canton, canned goods, 3 kilo ng bigas, ubus na yun sa 1 linggo. Pero sabi ni Sister Clea, nung siya ay nagpipreach, pero yung isi-share namin na salita sa inyo, hindi ito mauubos kailanman. So yung mga tao talagang, sige na, bilisan mo na. Ubusin na namin itong binigay. Pero nung nagpipreach na si Sister Clea, unti-unti nakikinig talaga sila. Na kahit, ito yung point ng preaching ni Sister Clea, kahit maubos yan, ay mabigyan namin kayo, mauubos yan, mangangailangan kayo ulit. Ang totoong kailangan nyo ay hindi yan. Pandemic, lahat maghihirap, lahat nag-aantay ng ayuda. Ang totoong kailangan ng tao ay hindi ayuda. Ang totoong kailangan ng tao ay si Jesus. Saan umuhugot si Sister Clea ng lakas? Kasi coach, matagal na siyang Kristiyano at saka elder na siya. Marami na siyang experience at saka veterans na yun. Alam niyo kung saan humuhugot si Sister Clea? Sa Holy Spirit. Nakikita ko siya at ganun din testify ng anak niya na si Paulo. Siya ay isang mother na prayerful. Mahilig siyang manalangin. Kahit hindi prayer meeting, nalalangin si Sister Clea. Sa prayer life niya humuhugot. Sa power ni Holy Spirit. And ako, minsan ako din, as a minister na to, may mga times na, ready na kaya itong ma-preach ng gospel? Parang di pa ready, wag na nga muna. Ano ibig sabihin nun? Hindi ako humuhugot kay Holy Spirit. Sa lahat ng naniniwala dito sa room na to, naniniwala kay Jesus at nagpa-follow kay Jesus, at nahihirapang mag-disciple at mag-evangelize, I have a tip. Pray. Mag-pray ka muna. Panalangin mo yung tao na gusto mong sharean. Hindi gagawa si Lord ng magic, pero mangunguna na siya sa tao na yun. Kasi, makapangyarihan ng Diyos. Kaya niyang pumunta kung saan-saan. Present nga siya kung saan-saan eh. So pwede rin na rin siyang merong gawin sa buhay ng, kahit nasa abroad pa yan. Nung pandemic nga nagpipreach tayo ng gospel online. May mga uma-attend ng service, kaya tayo nag-online May mga uma-attend ng service natin online. Dahil na-preach yung gospel sa kanila. At yung nag-preach ay kinaisahan ni Holy Spirit. Sino nag-preach ng gospel sa'yo? Sino nag-share kay Jesus sa'yo? Siyempre, pasalamatan mo siya. Pero gawain yun ni Holy Spirit. Imagine mo, gusto ko ma-save ni Holy Spirit. Gumawa siya ng paraan. Pangatlo, sa gitna ng ating mga sufferings, kaya nating magpatuloy at magtiis ng may kasiyahan sa puso. Dahil binibigyan tayo ng lakas at assurance ni Holy Spirit. Assurance, masyado na mahaba, pero assurance is, sure ka na ang suffering ay hindi pang matagalan. Hindi pang habang buhay. Ang suffering na kinadadaanan mo ngayon ay hindi yan na yon hanggang sa mamatay ka. Listen to this. Lahat ng tao sa buong mundo nagsasuffer. Tama? Anong kinaibahan natin? Bakit pa ako magki-Christian na yan kung lahat naman ng tao may problema? Parehas lang May problema ka pag Christian ka, ay pag nung hindi ako Kristiyano, hindi pa ako nagpa-follow kay Jesus, may problema ako. Nung nag-follow na ako kay Jesus, mas marami. May problema pa rin. Akala ko pag nag-follow ka kay Jesus,
hayahay na yung buhay. Hindi pala. Anong kinaibahan ng isang Kristiyano na may suffering sa isang tao na may suffering din? Parehas lang naman dumadaan sa suffering. Parehas din natitest. Parehas din pag uminit ang ulo, sisigaw din naman. Anong kinaibahan natin? Eh, ang mundo naman, bigay lang ng bigay ng problema. Ilan po sa inyo dito wala kayong problema? Sana all, di ba? Lumabas ka. May mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon, meron din silang problema. Mga pastor natin, kahit veterans, meron din problema. Kahit yung mga old preacher of the time, matatagal na sa Christianity, matatagal na sa church, kahit yung mga super servants dito, meron din problema. Super servants kasi may problema, pero nag-usher, nag-take. Anong meron? Ang kinaibahan ay si Holy Spirit. Sa same letter, pero ibang chapter, it's in chapter 4, linagay ko dyan, bakit sinasabi ni Peter na iba tayo sa mundo pag tayo ay nagsasuffer? Sabi ni Peter, mga minamahal, beloved, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na nararanasan nyo. Ilan po sa inyo meron kayong pagsubok? Ilan sa inyo meron kayong mabigat na pagsubok? Hindi mo nga nadala dito eh. Dahil mabigat. Hindi mo na... Iniiwan. Kapag, sabi ni Peter, kapag sinusubok ang inyong pananampalataya, huwag niyong isipin kung ano na ang mangyayari sa inyo. Huwag kayong fearful o yung anxious o yung parang wala nang bukas. Huwag daw. Bakit? Sa halip, magalak kayo. Ala, baliw ata ito eh. Baliw pala ito eh. Kumbaga sa halip daw, magalak ka. Uy bro, kamusta? Anong problema mo ngayon? Talaga? Good job! Ako, konti lang problema ko. Talo ka sa akin. Ako lahat. Akin na yung problema mo, akin na yan. Ano ba to? Paramihan ba to ng problema? Paramihan ba to ng suffering? Hindi. Sa halip, magalak kayo dahil eto yung kinaibahan. Dito na, nagkatalo ang Kristiyano sa hindi Kristiyano. Bakit may mga Kristiyano na nagpapatuloy sa buhay at hindi nagsusuicide? Pero meron din. At hindi bumibigay sa buhay, kundi nagpapatuloy kahit na matitindi yung problema. Nanakawan, nasunugan ng bahay, hiniwalayan ng asawa, nabasted. Ang laki nun. Nung panahon ko. Nung panahon namin ni Ron. Malaki pa rin yun ngayon. O bumagsak sa school, ay bumagsak sa pag-aaral, ganon. Hindi naman sa sarili mo lang kasalanan. Pero bakit ganon? Anong kinaibahan? Eto na. Sa halip, magalak kayo dahil makikibahagi kayo sa mga hirap ni Kristo. May mga pagsusubok o suffering na dahil sa kasalanan. Wag yon, iba yon. Okay? Iba po yon. Pero may mga pagsusubok dahil ikaw ay nag-o-obey kay Lord. Yun yung sinasabi ni Peter, na kapag ikaw ay nagsasuffer dahil sa pag-follow mo kay Jesus, good news. Kasi kamukha ka ni Lord. Kasi totoo kang disciple. Kasi kung si Jesus nagsuffer dahil ipinaglaban niya yung para sa kaligtasan ng buong sambayanan, ikaw na nagsasuffer ngayon, you share the sufferings of Christ. At hindi lang yon, but wait, there's more. At magiging lubos ang kagalakan nyo kapag naipakita na niya ang kapangyarihan niya sa lahat. Kasi kung ikaw ay kasamang nag-suffer ni Christ, kasama ka rin niya sa glory days. Yon ang kinaibahan. Kung si Jesus ay namatay, ikaw, para kang namatay sa sin, at siya ay muling nabuhay, ikaw din ay muling mabubuhay. At kung siya ay mag-glorify in the last days, ikaw din, kapatid.
So ang suffering natin, hindi lang magtiis ka ngayon, mawawala din yan. Alam ko may tinuturo ang buhay sa akin. Hindi lang yon. Nagsasuffer ka ngayon para kay Jesus at meron niyang glory days in the end. In fact, napakabuti nga ng Diyos kasi pagkatapos na, minsan, madalas, pagkatapos ng suffering mo, may blessing. Pero sabi ni God, hindi yun yung blessing. Patikim lang yun. The blessing is na kapag naipakita na niya ang kapangyarihan niya sa lahat. This talks about the second coming of Jesus. Kapag tinapos na ni Lord Jesus ang lahat ng kasamaan at kasalanan sa buong mundo. Ano ba ang ending ng isang suffering? Ano ang pinakamatinding suffering na naranasan nyo na? Kasakit? Nawala ng pera? Alam nyo anong pinakamatinding suffering na pwede maranasan ng isang tao? Ang mamatay. Kung pwede lang, wag. May suffering din yon sa mga namatayan. Pero ikaw, malapit na tayo sa deathbed natin. At kamatayan na ang next na nag-aantay. Yun na ang ultimate suffering ng isang tao. Pero even death, tinalo ni Jesus. Kaya yung sinasabi sa point na assurance, kung yung kamatayan, pinakamatinding suffering sa lahat, panis, no match, sa kapangyarihan ng Holy Spirit when He resurrected Jesus Christ. Kung kayang gawin yun ni Holy Spirit, yung pinagdadaanan natin ngayon, meron din siyang assurance na hindi yan magtatagal or i-deliver ka niya, hindi ka niya bibigyan ng delivery, pero i-rescue ka niya or yung pagsusubok na yan ay paraan ni God para maging kamukha mo si Jesus. Papatuloy at mapagtitiisan mo ang suffering na yan na may kagalakan. Hindi ka baliw. Okay? Oh, self-assurance. Hindi ako baliw. Sa mata ng mundo, baliw nga. Kasi bakit ka magre-rejoice? Hindi yun. Bakit ka magre-rejoice kung ikaw ay nasa problema? Normally, mga kapatid, hindi naman tayo think positive lang. May malaki kang problema tapos nakangiti ka na. Hindi naman tayo ganun, extreme. Na meron tayong problema pero hindi tayo sumusuko. Meron tayong suffering pero hindi tayo sumusuko sa buhay. Yun ang kinaibahan. Kasi yung mga tao sa mundo, we love them, we reach out to them, but we're different. Iba tayo sa kanila. Pag sila nagsasuffer, kadalasan, sumusuko na sila at kadalasan ibinabaling pa nga nila yun sa iba at kadalasan ibinabaling din sa gobyerno. Kadalasan, naghahanap sila ng way out o ng pampalipas. Pero ang Kristiyano, dahil merong assurance at lakas o kapangyarihan, hinaharap, nagpapatuloy, nagtitiis. At merong promise na hindi ito forever. Tatapusin to ni Lord. Yun ang kinaibahan natin when we have the Holy Spirit in us. And the good news is, sa lahat ng naniwala sa mabuti, magandang balita ng gospel, na si Jesus ay namatay at muling nabuhay para sa ating lahat. Hindi lang niya tayo pinatawad yung kasalanan natin. Hindi lang niya tayo binigyan ng righteousness. Hindi lang niya tayo binigyan ng buhay na walang hanggan. Binigyan niya rin sa atin yung Holy Spirit. The third person of the Trinity, the Triune God. Si Holy Spirit na Diyos. Meron pa pala last verse, 14. Kaya kung iniinsulto kayo dahil mga tagasunod kayo ni Kristo, mapalad kayo. Tignan mo yung palad mo. Malaki yung palad. Hindi. Blessed ka. Ibig sabihin yan, blessed ka pa. Dahil sa inyo ang makapangyarihang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos.
Kung ikaw man ay naiinsulto ng mga kapitbahay, pa-church-church pa yan. Naku, pag nagalit yan, makikita mo yung tunay na ugali niyan. Pag nawala na yung ano niya, pag iniwan yan, lalabas ang baho niyan. Sa trabaho, naku, pa Christian ka pa nga, ikaw nga, pa share ka pa na ng verse sa Facebook. Late ka nga. Hindi naman siguro forever na late. Pero kung tayo man ay sa campus, naku, dati hindi ka naman ganyan, sumasama ka dati pag nagti-teamwork tayo pag exam. Teamwork yan eh. Pero ngayon, iba ka na. Hindi ka na sumasali, tapos di ka pa nagre-review. Sabi mo, hindi ka nag-review, pero ikaw highest. Kapag hindi na tayo nakikisama, dahil meron tayong kapangyarihan ng Holy Spirit, nako-confirm ang ating pagiging anak ng Diyos. How do you know? Paano mo malalaman na ang isang tao ay Kristiyano? Na ang isang tao ay tagasunod ni Jesus at siya ay may Holy Spirit? Simple lang. Nababago yung buhay niya. Nababago ang buhay niya. Iba na yung dating siya sa ngayong anyo, ng ngayong pagkatao niya. At yung iba sa atin, hindi pa ganun kalaki yung pagbabago, pero nagpapatuloy. Tandaan niyo to mga kapatid, ang goal ng pagbabago ni Lord sa atin, ang goal ng bawat Kristiyano dito sa congregation natin at sa lahat ng body of Christ is not perfection. Hindi ang goal natin maging perfect, pero mag-progress, ma-develop, lumakad na magpatuloy, merong pagbabago. Hindi pagkatanggap mo kay Jesus, perfect human ka na kaagad. Walang ganun. May mga kasalanan din tayong isinusuko. Binibigay natin sa Panginoon, sa paanan ng Panginoon. Tapos, minsan, natitempt tayo na balikan. Process. Hindi siya yung, after 1 year, dapat super Christian ka na. Alam mo yung super Christian? Super Christian. Meron ba ganun super Christian dito? Super Christian, malalaman mo na ang isang tao ay super Christian pag sinabi niya na super Christian siya. Pag sinabi niya na, ano nga ako humble nga ako eh. Humble pala yun. Kapag tayo ay iniinsulto, ito lang yung point ni Peter. Dahil nasa atin ang Holy Spirit, kaya nating mapagtiisan at magpatuloy. So, yung 3 points na yan, galing sa sulat ni Apostle Peter, yan ay glimpse o parang ganito, parang yung TV monitor natin ngayon, nakaganito. Nasulyapan pa lang natin yung laylayan ng kung sino si Holy Spirit. Hindi pa natin buong nakikita, pero binigyan tayo ng kaunting revelation sa text na binasa natin. Na si Holy Spirit ang may kagagawan ng lahat ng pagbabago sa buhay natin. Every time na wini-worship natin ang Diyos Ama at Diyos Anak, hindi ibinibida ni Holy Spirit yung sarili niya. Bakit? Dahil kasama na rin siya doon. Every time na ino-honor natin si Jesus, hindi si Jesus yan, pero yan ay representation lamang. Ino-honor, wini-worship natin si Jesus, sinusunod din natin ang will ni Holy Spirit. Paano natin sinusunod? Kasi siya din yung naglagay sa atin. In fact, merong times na pupunta ka dito sa church, wala ka sa atmosphere, wala ka sa hulog mag-worship. Naranasan nyo na yon? Naranasan nyo na tatayo ka dyan, pagkasabak ng unang kanta, walang kwenta sa'yo. Walang tama sa'yo. Pero dahil si Holy Spirit dinala ka mismo dito, antayin mo lang, mag-focus ka lang kay Jesus. May ginagawa na ni Holy Spirit sa iyan. May mga times din na yung mga malalayo sa Panginoon, dating nagsiserve sa Panginoon, at minsang nakarinig ulit ng worship, si Holy Spirit ang may kagawan ng kanilang pagbalik. It's the work of the Holy Spirit. Grabe si Holy Spirit. And last but not the least,
although wala na dito um, sa text, doon sa Place of Grace na series natin, nakita natin yung pagmamahal ng Diyos kay Peter. Si Peter na nag-tridor, pero ni-restore, siya ngayon yung nagpipreach dito na magtiwala sa Holy Spirit. Siya yung nagpipreach, siya na uneducated. Wala masyadong alam. In our level, in today's level, grade school siguro. Pero hindi nababase doon yung kanyang talino at kanyang kapangyarihan. Hindi sa nalalaman niya, hindi sa status niya, kundi sa kapangyarihan ni Holy Spirit. Ganon din tayo. Whether ikaw ay mayaman o simpleng tao lang, ikaw ay gagamitin ng Panginoon. Tayo ay gagamitin ng Panginoon sa kanyang purpose sa pamamagitan ng Holy Spirit. Huwag kang matakot, huwag kang mahiya. Kasi anak ka ng Diyos eh. Anak tayo ng Diyos. Bawat isa sa atin dito, tignan nyo yung katabi nyo. Sabihin mo, walang tapon dito. Bawat isa sa atin dito, mahalaga sa mata ng Panginoon at binibigyan ng kapangyarihan ni Holy Spirit para gawin ang purpose ng Panginoon. So, walang tapon. Bawat isa sa atin dito, we can share the gospel sa ating classmates, workmates. We can serve in the church. Pwede tayong mag-share magbigay ng advice sa ating kapatid. Pwede natin silang tulungan. Yung iba, binibigyan ng specific gifts of the Holy Spirit. Yung iba, generous. Yung iba, yung mga magagaling magtugtog. Not just their talent, pero ino-offer nila yung talent nila sa Panginoon. At ini-enhance ni Holy Spirit. Ginagamit para sa purposes of the kingdom of God. Kaya nga yung mga musikero natin dito, worship team, galing pa lang sila nung hindi pa sila Kristiyano, binigyan na sila ng gift ng Panginoon. Nung ginamit nila para sa purposes ni God, mas nagyabong o naging fruitful. Kasi nagagamit talaga para sa ikaka-honor ni God. Sa totoo lang, hindi naman sa binibida ko sila, pero binibida ko na sila. Alam din nila yung mga worldly songs. Kaakala nung iba, hindi, gospel lang alam nila. Worship song lang yan, wala yan. Alam din nila yun. Pero pinipili nilang i-honor si Jesus sa pamamagitan ng talent nila. At binibigyan sila ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Gagamitin lang siguro nila yung kaalaman nila sa worldly songs kapag may ini-engage o nire-reach out silang galing doon. So you see the power of the Holy Spirit, it's more than what we imagine. Kaya naman, ngayong hapon na to, as we gather and as we receive God's Word, lagi nating tatandaan, si Holy Spirit ang Diyos na kasama natin. Sa Gospel ni John, sinabi ni Jesus, I'm giving you an advocate. Pag sinabing advocate, kasama alongside. Katabi. Hindi yung katabi mo si Holy Spirit. Okay. Ano yan? Si Aisilin niya yung katabi mo, Abby. Hindi si Holy Spirit niya. May times na nasa kanya yung kapangyarihan ni Holy Spirit, pero hindi siya si Holy Spirit. Tumayo tayong lahat. At ito po yung gagawin natin. Sa oras na tayo ay mag-worship, alalahanin natin ang Diyos Ama. Alalahanin natin si Jesus. Pero ngayon na alam at kilala natin, konti lang, kilala natin si Holy Spirit, maaari ba nating i-worship si Holy Spirit? Dahil ang Holy Spirit ang kasama natin ngayon. Maraming mga kapatid, muntik-muntikan na tayo. Muntik-muntikan na tayong malayo, spiritually, muntik-muntikan na tayong mapahamak, physically, muntik-muntikan na tayong mamatay, spiritually and physically. Pero nililigtas tayo ni Holy Spirit. Si Holy Spirit din yung nagbibigay ng kapayapaan sa atin sa mundong punong-puno ng stress. Lahat kasi ng tao mayroong problema. Minsan pa nga yung problema ng iba, bibigay pa sa'yo eh.
Yung problema ng iba po, problemahin mo pa eh. Pero dahil nandyan si Holy Spirit ang nagbibigay ng kapayapaan sa atin. Hindi natin tinatapon yung mga problema, pero binibigyan tayo ni Holy Spirit ng kapangyarihan na harapin yon at masolusyonan yon at mapagtagumpayan yon. Grabe si Holy Spirit. Testimony lang, nung hindi ko pa kilala ang Panginoong, ang Espiritu Santo, madalas akong hindi unified. Alam mo yung hindi unified? Kung ano ako sa church, iba ako sa bahay. Kung sa church, mabuting Kristiyano, lalo na nagsisimula pa lang ako sa Christian walk. Sa trabaho, iba ako sa trabaho. Tropa nyo ako sa trabaho. Kaya kung anong ginagawa nyo, masaya yan, masarap yan, bawal yan, sige, sama ako dyan. Pero nakilala ko ang Holy Spirit. Hindi naman perfect. Maliit na pagkakilala pa lang. Yung buhay na meron ako, naging isa. Hindi ko kailangan maging pretentious sa ibang tao, sa kapitbahay, iba sa church kasi nakatingin si pastor pag sa church. Pero kung ano na ako sa bahay, ano na ako sa church, ano na ako sa trabaho or sa campus, si Holy Spirit kasi yung nagre-remind na sa atin, anak ka ng Diyos, sa Novaliches man o sa Caloocan. Anak ka ng Diyos, kahit saan. Sa trabaho, sa paaralan, kapag reunion, anak ka pa rin ng Diyos doon. Good thing, there is a God na kasama natin kahit saan man tayo magpunta. There is a God na nagbabantay sa atin. Hindi para sitahin lang tayo at pakita yung mali natin, kundi para ipaalala sa atin na yung maling nagawa natin ay hindi na ayon sa Panginoon, sa will ni God, at kaya niya yung i-restore. Si Holy Spirit din ang nagpapaalala sa atin na kapag tayo ay nasa kasalanan, ipinapaalala ni Holy Spirit sa atin na tayo ay malinis sa Panginoon Diyos. Kaya naman si Holy Spirit din yung nagtutulak o nag-i-inspire sa atin na mag-repent. Minsan kasi ang hirap mag-repent, di ba? Pag meron ka kasalanan, hindi mo nga maisisi, hindi mo pa nga masabi. Pero dahil nakasama natin si Holy Spirit at kinakausap natin si Holy Spirit sa pamamagitan ng panalangin, binibigyan niya tayo ng malumanay, malambot na puso. Pinapalambot niya yung matigas nating puso at tayo sumusuko sa Diyos. Marami ng times, hindi lang natin masabi verbally, pero si Holy Spirit ang may kagawan kung bakit tayo nagmamature bilang Kristiyano. Let's pray. Holy Spirit, thank you. Dahil ikaw ang Diyos na kasama namin. Kasama din namin ang Panginoong Jesus, kasama din namin ang Diyos Ama. Kasama din namin ikaw. Kasama namin ang dakila at banal na Espiritu Santo. Sa aming paligid, sa taas namin, sa baba namin, sa gilid namin, sa puso namin, Holy Spirit, God with us, every single day, every single moment, every place, kasama ka namin. Panginoon, itinataas namin ang Espiritu mo ngayon. Sabi mo sa iyong salita, kung may isa man o dalawa o tatlo o higit pa na nagsama-sama sa pangalan mo, nandun ka. Ngayong hapon na to, maulan man sa labas, magulo man ang traffic, marami mang tao sa paligid, binibigyan mo kami ng kapayapaan. Lord, wino-worship ka namin. Salamat sa paggabay mo sa amin. Hindi kami napapahamak. Hindi kami nahuhulog sa patibong ng kaaway. Hindi kami tuluyang nananakaw ng kaaway. Salamat sa pag-protect mo sa amin. At sa mga times na kami ay gulong-gulo na sa buhay, salamat kasi ikaw ay nagbibigay ng linaw sa amin. Nakakabalik kami sa track, sa pathway na binigay sa amin ng Diyos.
dahil ikaw ang nagbabalik sa amin. Maraming beses na kaming tumalikod, pero ikaw ang nag-aharap sa amin at ibinabalik mo kami sa dapat naming lakaran. Salamat, Panginoon, kasi ikaw talaga ang pinakadahilan kung bakit nasasabi naming hindi mo kami pinabayaan. Holy Spirit, marami pong salamat dahil ikaw ang aming Diyos. Ikaw ay aming Diyos, ikaw ang nagmamahal sa amin. Ikaw din ang may dahilan kung bakit kaya naming magmahal ng iba. At ikaw ang nagpapaalala sa amin ng pagmamahal ni Jesus. Thank you so much. Kami ay buhay pa at patuloy na mamumuhay na may pagmamahal sa Diyos at may pagmamahal sa iba dahil sa iyo. Thank you, Holy Spirit. This worship is for you. We love you. We honor you. In Jesus' name, amen. Dumadaloy, dumadaloy, banal ang pag-ibig mo. Umaagos, umaagos, banal ang pag-ibig mo. Bumabalot, bumabalot, banal ang pag-ibig mo. Dumadaloy, dumadaloy, banal ang pag-ibig mo. Umaagos, umaagos, banal ang pag-ibig mo. Bumabalot, bumabalot, banal ang pag-ibig mo. Hallelujah, kadakilaang walang kapantay. Hallelujah, sa iyong kalooban ako'y sasabay. Hallelujah, kadakilaang walang kapantay. Hallelujah, sa iyong kalooban ako'y sasabay. Hallelujah, 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 hallelujah. Church, hindi lang natin sineselebrate yung Pentecost Sunday na nagdaang festival noong 2,000 years ago. Si the same God na bumaba sa kanila noon, ang presensya niya at nanahan sa kanila, di na umalis, is the same God na nananahan at di na aalis sa bawat totoong nananampalataya kay Jesus. Let us pray with a prayer of blessing as we go. Panginoon, salamat po. Ang bawat isa sa amin dito, kaisahan mo ng banal na Espiritu Santo. Bigyan mo ng kapangyarihan na lumakad sa mundong ibabaw na nire-represent si Jesus. Every place we go, everyone na makadaupang palad namin, everyone na makilala namin, makita nawa sa kapangyarihan mo, Panginoon, si Jesus sa aming buhay. Sa pagpunta o sa go namin, Lord, sa aming trabaho, sa aming bahay, sa aming school, sa aming mga kamag-anakan, pang araw-araw. Lord, may your face shine upon every one of us. And let it be, Lord, that we continue to live, to love God and love others. Life Novaliches,
Salamat, Panginoon, dahil binibless mo po ang Life Nova Liches. In Jesus' name, Amen. Life Nova, we are now sent. Yan po ang ating last part ng series natin, Place of Grace. Next week, babalik tayo sa series natin na Walk With Me. God bless everyone. Mag-iingat ang lahat.